Sa ikaapat na Misa de Gallo ay unti-unti nang ipinapakilala sa atin ang mga importanteng karakter sa paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ipinapakilala sa atin ngayon si Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang ni Juan Bautista. Kung papaanong isinilang si Jesus, ganun din yung binibigyan ng pagpapahalaga yung pagsilang kay Juan Bautista. Ang sabi pa nga ng isang pari sa kanyang humiliya, ngayong panahon ng Adbyento, ating ginugunita ang dalawang Adbyento, ang dalawang pagsilang, ang dalawang pagdating. Una ay ang pagdating ni Juan Bautista at ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Dahil yan din po ay nasusulat sa aklat ng mga propeta kung saan ang sabi doon, isang tinig na nagmumula sa ilang ang mauuna sa Panginoon. Kung kaya nga yan yung pagdating ni Juan Bautista. At mapapakinggan din natin sa ating mga ebanghelyo ang dalawang mensahe na mula sa Anghel Gabriel. Unang mensahe na pakinggan natin ngayong gabing ito, ang mensahe ni Anghel Gabriel kay Zacarias. Pangalawang mensahe ni Anghel Gabriel, ito naman ay kay Maria sa kanyang pagdadalang tao. Tingnan natin ng mabuti kung sino ba itong si Zacarias, itong si Elizabeth at si Juan Bautista. Ipinapakilala si Zacarias. Ang sabi, si Zacarias ay isa sa mga saserdote na naglilingkod noon sa dambana ng templo ng Jerusalem. Bilang isang saserdote, si Zacarias ay kabilang sa pangkat ni Abias. Itong mga saserdote ay nahahati sa 24 divisions. At sila ho ay mayroong responsibilidad. They take turns in serving the temple. At mula sa kanila, pinipili yung maglilingkod mismo sa loob ng templo. At doon sa mga naglilingkod sa templo, pinipili din ng isa sa mga magsusunog ng kamanyang sa harapan ng kabanal-banalang dambana ng templo. Dahil kung alam natin at kung familiar tayo sa Temple of Jerusalem, ito ay nahahati sa iba't ibang bahagi. Ang sabi doon, merong bahagi para sa mga Israelita, merong korte para sa mga hindi Israelita, at meron doon isang bahagi, ang kabanal-banalang dambana, the Holy of Holies, kung saan walang sino man ang pwedeng pumasok maliban sa pinakapunong saserdote. At minsan lamang sa isang taon siya pwedeng pumasok. Yun yung Day of Atonement. Kung kaya nga, si Zacarias ay napili hindi upang pumasok doon sa Holy of Holies, kundi siya po ay napili upang magsunog lamang sa harapan ng dambana, ng kabanal-banalang dambana. At papaano siyang pinili? Sa papaanong paraan siya pinili? Ating napakinggan din sa ating ebanghelyo. Siya ba ay pinili dahil siya yung pinakamagaling? Siya ba ay pinili dahil siya yung pinakamatalino? Siya ba ay pinili dahil siya ang karapat-dapat? Hindi. Siya po'y pinili matapos silang magpalabunutan, hindi magsabunutan. Sila ay nagpalabunutan. So maswerte si Zacarias. Dahil sa tinagal-tagal niyang paglilingkod sa Diyos, sa wakas, siya po ay nabunot din upang mag-alay ng kamanyang sa kabanal-banalang dambana ni Yahweh. Parang katulad din natin yan. Taon-taon kang umattend ng Christmas party. Hanggang ngayon, malas ka pa din kasi hindi ka pa nabubunot sa raffle. Di ba? Medyo kulang pa yata yung swerte. Magtiyaga ka lang, baka katulad ni Zacarias. Makakatsamba ka din, mapipili ka din, mabubunot ka din. Ano ho? Kung kaya nga, si Zacarias, habang siya ay nagsusunog ng kamanyang, ay doon naman lumitaw ang Anghel Gabriel. At nagsabi sa kanyang, ang iyong asawa ay mabubuntis o maglilihi at mabubuntis, at papangalanan mong Juan ang iyong magiging anak. Ano yung unang reaksyon ni Zacarias?
Kung sa panahon ngayon, ang sasabihin ni Zacarias doon sa anghel, ganito ang kanyang sasabihin, maglilihi ang asawa mo, si Elizabeth, at si Juan ang ipapangalan mo. Sasabihin siguro ni Zacarias, hindi nga. Sure ka? Baka naman hindi. Imposible yon. Kasi imagine mo ako'y napakatanda na at baog pa ang aking asawa. Diba? Sasabihin niya yon, imposible. I highly doubt it. Sasabihin siguro ni Zacarias doon. Dahil sa ganong reaksyon, ayon, maging ang Anghel Gabriel, napikon. Biro lang ho, hindi naman napipikon siyempre ang anghel. Pero dahil hindi naniwala si Zacarias, ano ang kanyang sinabi? Sa palagay ko, habang pinagdinilayan ko itong ebanghelyo na ito kahapon, at ini-imagine sa aking isip, kung paano yung nangyayari noong panahong iyon, nakikita kong paano namumula si Anghel Gabriel. Kasi hindi siya pinaniwalaan. Imagine mo, anghel ka, magpapakita ka doon kay Zacarias, tapos sasabihin sa iyo, hindi nga. Tunay? Kung kaya nga, anong ginawa ni Anghel Gabriel? Nag-name drop na siya. Binanggit niya na din yung kanyang pangalan. At sinabi niyang, ako si Gabriel na naglilingkod sa dambana ng Diyos. O, di ba? Ando doon na yung kanyang credential. Binanggit niya na, ako si Gabriel na naglilingkod sa dambana ng Diyos. At hindi ka naniniwala dahil dyan, ikaw ay mapipipi. Mahirap palang pikunin ang anghel. May kaparusahang katumbas. Dahil dyan, ikaw ay mapipipi at hindi ka makakapagsalita. Sa awa ng Diyos, may kondisyon hanggang sa dumating hanggang sa sumapit na ang mga itinakda ayon sa aking sinabi. Buti na lang, hindi pang habang buhay yung kaparusahan na ibinigay kay Zacarias. Mahaba yung ating ebanghelyo. Minsan, habang nagbabasa ako kanina, nakikita ko ng iba ay gumaganon-ganon na. Medyo inaantok na at nakakatulog dahil sa haba ng ebanghelyo. Wala ko tayong magagawa kundi basahin yun. Pag pinutol natin, hindi naman pwede. Kulang yung ating mensaheng darating sa atin ngayon. So ano ba yung pwede nating makuha sa ating ebanghelyo ngayong umagang ito, ngayong ika-4 na linggo, ika-4 na Misa de Gallo? Una, ang sabi dito, minsan, dahil sa ating hindi paniniwala o kawalang pananampalataya, hindi na nakakakilos ang Diyos sa ating buhay. Minsan, dahil sa ating kawalang pananampalataya, hindi nakakakilos ang Diyos sa ating buhay upang ipagkaloob sa atin ang kanyang kagustuhan. Minsan, may mga bagay tayong ayaw nang hilingin sa Diyos. Kasi sinasabi natin, hindi ibibigay ito ng Diyos sa akin. Malabo ito. Imposibleng ibigay ito ng Diyos sa akin. Huwag ko na nga ipagdasal. Parang imposible yatang bigay ng Diyos itong panalangin na ito. Kaya nga, tayo mismo ang naglilimita sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Kasi nandoon na agad yung hindi paniniwala. O kaya naman, maaring nagdarasal tayo, subalit nasa loob natin, malabo naman itong ipagkaloob ng Diyos. Pero sige na lang, pagdasal ko na lang. Baka mamaya, malay mo, makatsamba, ipagkaloob din ng Diyos. Katulad ito ng isang grupo na sa isang parokya na nagdasal ng Oratio Imperata para magkaroon ng ulan. Lahat ay nagpuntahan ng simbahan, nagdasal para magkaroon ng ulan. Paglabas nila ng simbahan, biglang bumuhos ang ulan. At sila'y nagkatinginan lahat, sapagkat wala man lamang nagdala kahit isa ng isang payong. Diba? Pupunta ka ng simbahan para magdasal, na umulan, tapos wala man lang nagpakita ng kanyang kalakasan ng pananampalataya at nagdala ng payong at sinabing, alam ko, uulan ngayon dahil sa aming panalangin. Minsan, dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya, nalilimitahan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, paano naman, Father, kung sapat naman yung aming pananampalataya, pero hanggang ngayon hindi pa pinagkakalob ng Diyos?
Taon-taon ako nagsisimbang gabi. Kinukumpleto ko yung simbang gabi. Minsan pa nga, doble-doble. Nagsisimba na ako ng alas 8 ng gabi, nagsisimba pa ako ng 4:30 para talagang sure ako na ipagkakalob sa akin yung aking hinihiling. Kulang pa ba yung pananampalataya ko? Hindi ho. Hindi yon simbolo, hindi yon ibig sabihin ay kakulangan ng pananampalataya. Oo, kinakailangan pa nating lumago sa ating pananampalataya. Subalit, ngunit, datapwat pero bat, kung hindi man dinirinig ng Panginoon ng iyong panalangin sa ngayon, maaaring meron pang mas malaking himala na inilalaan ang Diyos para sa iyo. Hindi pa ngayon, sa kanyang tamang panahon. Ay Father, panay ang dasal ko. Hanggang ngayon, ang daming problema sa buhay. Father, panay naman ang simba ko. Naglilingkod naman ako sa Diyos. Pero bakit ang daming krus palagi sa aking buhay? Ito yung madalas ipinapaalala sa atin. Ang panalangin ay hindi magtatanggal ng krus sa iyong buhay. Ang panalangin ay hindi mag-aalis ng mga pasakit sa iyong buhay. Bagkus ang panalangin ang siyang tutulong sa iyo upang makaya mong pasanin ang mga panalangin sa iyong buhay. Hindi yan tatanggalin kahit panendasal mo. Hindi tatanggalin ang iyong mga problema. Minsan pa nga, nadaragdagan pa. Pero yung panalangin, yan ang tutulong sa iyo para kayanin mo na pasanin ang mga problemang dumarating sa iyong buhay. Mga kapatid, sabi ko nga minsan, kapit lang besh, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kung hindi pa dinirinig ng Panginoon yung dasal mo ngayon, baka hindi ka pa handa. Halimbawa, nagdarasal ka, Lord, sana magkaroon ako ng Fortuner o kaya ng Lamborghini o kaya ng Ferrari. Lord, sana magkaroon ako ng kotse. Yun ang panalangin mo. Hindi pa ipagkakalob ng Diyos sa iyan. Bakit kanyo? Baka kasi wala ka pang garahe sa bahay. Sayang naman yung kotse mo kung sa labas mo lang ipaparada at hihilahin labang pagkatapos, unahin mo munang ihanda ang garahe bago ka magdasal ng kotse. O, di ba? Nandoon yung paghahanda muna. Baka hindi pa pinagkakaloob dahil hindi pa ito ang tamang panahon. So mga kapatid, sa diwang ito, ika-4 na linggo, huwag kang mapapagod, tuloy mo lang ang pagsisimba. Kung hindi man ipagkaloob ng Diyos, maaaring meron pa siyang mas malaking himala na ipagkakaloob sa iyong buhay. Magsitayo po tayong lahat, panalangin ng bayan.